Matapos nang maisip ni Shu na pwede niyang pagkaperahan ang kanyang nalalaman, ay agad niyang hinatak si Lin Shan at sinabi na sumama ito sa kanya, dahil may sasabihin siyang sekreto na pwedeng ibenta. At masyado nga ang gulat nito kung saan ay napasigaw pa siya, matapos malaman na nagkaroon ng sword spirit ang ating bida, matapos niyang wasakin ang kanyang Snow Mountain. Kaya naman agad na tinakpan ni Shu ang kanyang bibig, at sinabihan niya itong manahimik dahil kung hindi ay mabubunyag ang kanyang sekreto. Ilang sandali pa matapos niya itong bitawan, ay sinabi ni Lin Shan na hindi pa niya narinig ang patungkol dito maging sa mga seniors nila, kaya naman hindi daw siya maniniwala hanggat hindi ito pinapakita ng ating bida. Sige pero kailangan mong mag-ingat wika naman ni Shu, paanong mag-ingat wika naman niya, at agad na siyang nasampal ng sword spirit ng ating bida, kung saan ay nabutas pa ang dingding ng kubo ng ating bida. Bumakat nga ang kamay nito sa kanyang muka, at kasabay ng pagtulo ng kanyang luha, ay iniisip niyang kasing lakas daw ng pag-atake ng stage 1 ang sampal sa kanya. Kung lahat nga daw ng disipulo ng Sword Pavilion ay magkakaroon ng ganun kalakas na sword spirit matapos wasakin ng Snow Mountain, ay siguradong mas maliwanag umano ang kinabukasan na naghihintay sa kanila. Anong masasabi mo dun, hindi ba at napakahalagang impormasyon ang iyong nalaman wika ng ating bida, sabay sabi na ngayon ay kailangan na niyang magbayad, at umpisahan ang pagwasak ng kanyang Snow Mountain. Agad naman itong bumangon at sinabi na kahanga-hanga nga ito, pero alam naman daw ng ating bida kung gaano kahalaga ang Snow Mountain sa kanila, kaya naman naisip ni Shu na hindi pa ito lubusang nagtitiwala sa kanya. At dahil doon ay sinabi ng ating bida na mukhang wala itong tiwala sa kanya, sabay tanong kung wala din daw ba siyang tiwala kay Lady Joe, na narecognize ang talento ng ating bida sa espada, kaya naman hindi na ito nakapagsalita. Pag-upo naman ni Shu, ay sinabi ni Lin Shan na mayroon pa siyang isang tanong, at ito ay kung bakit umano hindi espada o hindi gumagamit ng espada ang sword spirit ng ating bida para umatake, sabay tanong kung ang talagang alam lang ba nito ay manampal ng muka, at hindi nga nakapagsalita ang ating bida. Naiyak at napapamura na nga lang din ang ating bida, habang iniisip na yun umano ang pinakamasakit ng katanungan, at napapatanong na nga lang din siya kung bakit umano si Master ay maayos naman ang sword spirit niya. Pero akala nga lang ng ating bida yon, dahil ayaw lang din ipaalam sa kanya ni Master na loko-loko din ang sword spirit niya, habang itong si Lin Shan naman ay napapatanong na lang kung bakit siya nanahimik. Ilang sandali pa ay sinabi nito na like Master, like sword spirit umano, dahil ang sword spirit nga daw ng iba ay pwedeng magamit sa espada at pwede nga din daw silang makalipad sa tulong nito. Sabay sabi na pwede niyang ilagay ang pangalan nito sa records, bilang ang pinakaunang nakatuklas ng sword spirit, pag nagbayad siya ng mas malaking halaga sa ating bida, at agad na nitong kinamada ang pera sa harap ng ating bida. Makalipas naman ang ilang araw sa isang gambling house, ay iniisip ng lalaking ito na maliit na umano ang pumapasok o kita nila magmula ng magtungo ng Sword Pavilion ang ating bida, pero ang kainaman nga lang daw ay hindi na din siya palaging natataranta. Nang bigla namang dumaan sa kanyang tabi si Xiaoyu, at nabuga na nga lang nito ang kanyang tsaa. Mabilis nga din siyang tumayo upang harangan si Xiaoyu at tinanong kung bakit siya nandito. Tinatanong nga din niya kung may kalokohan o panibagong utos na naman ba sa kanya ang ating bida, habang iniisip na sana wag itong pumasok sa loob para pumusta, dahil masisiraan na umano siya ng ulo pag pinakialaman na naman nila ang pustahan. Huwag kang mag-alala wika naman ni Xiaoyu, dahil may pabor nga lang daw na gustong hingin sa kanila ang ating bida. Kailangan nga daw nilang hingin ang tulong ng mga ito upang makabili ng spiritual weapons at armor. Kaya naman napapatanong na lang ang lalaking ito kung bakit kailangan nila ng sobrang daming spiritual weapon at armors. Ayon na din sa kanya ay tumataas na umano ang presyo ng mga ito sa Royal Capital, dahil sa masyado silang madaming binibili. Pero sinabi nga daw ng ating bida na sumali si Xiaoyu sa mga pustahan pag hindi sila pumayag, kaya naman agad na tumakbo ang lalaki at sinabi na hindi na ulit siya magtatanong. Sabay bigkas na magtutungo siya ngayon din sa kanyang big boss upang magawa nito ng paraan. Matapos nga nito ay agad na tumawag si Xiaoyu sa ating bida, at sinabi niya na maging ang Sun family ay nakausap na niya. Sinabi nga din niya na nagawa na daw niya ang lahat ng utos ng ating bida. Kaya naman masaya ito, habang sinasabi na makakapag-uwi sila ng 20,000 set ng spiritual weapons at armors, at ayon nga kay Xiaoyu ay sapat na daw ito upang makagawa sila ulit ng panibagong grupo ng Bronze Kern. Pero bigla namang may tumatawag sa ating bida, ito nga ay si Lin Shan na tinatanong ni Shu kung bakit nagtungo siya dito.
Sinabi na nga daw ng ating bida sa kanya na kailangan niyang mag-focus sa kanyang cultivation at pagwasak sa Snow Mountain. Pero may mali nga daw sa kanyang Snow Mountain kaya siya nagtungo dito, dahil ilang araw na umano niyang pilit sinisira ito pero wala naman nangyayari, kaya napapatanong din siya kung mayroon kayang mali sa kanyang ginagawa. Kaya naman napapatanong si Shu sa kung bakit napakabagal niya. Agad nga ding tinanong ni Shu kung ilan ang kanyang sword embryos at kung ilang oras siya nagpa-practice sa isang araw. At sinabi nga niyang pangkaraniwang cultivator lang naman siya, pero mayroon nga daw siyang 700 sword embryos, at 8 oras din siya sa isang araw kung mag-cultivate, kaya naman mayabang nitong sinabi na alam niyang nagsisikap talaga siya sa kanyang cultivation. Yun na yun tanong naman ni Shu, sabay tanong kung bakit hindi niya subukang mas pag-igihan pa sa kanyang cultivation, kung ang ating bida nga daw ay isang average lang na katulad niya at may mababang aptitude, ay siguradong mag-cultivate siya ng 11 oras o higit pa sa isang araw, kaya naman lumubog ito sa lupa. Mahigit 10 taon na nga daw na walang nagsasabi sa kanya ng average at may mababang aptitude, kaya naman hindi siya makapaniwala. Kaya naman agad niyang tinanong ang ating bida kung bakit masyado siyang magsalita, sabay tanong kung ilan ang embryos na meron siya, with negative points pa. Pero hindi naman sumagot sa kanya si Shu, bagkus ay pinakita na lang niya ito kay Lin Shan, na sinabing mahigit 800 ang sword embryos mo, tama ba? Pero sinabi nga ng ating bida na maliit na porsyento lang ito ng tunay na bilang ng kanyang sword embryos, kaya naman naging bato si Lin Shan. Sinabi nga ni Shu na bago siya maging stage 1 cultivator, ay mayroon na siyang mahigit 3,000 sword embryos sa kanyang katawan. Pero ngayong stage 1 na siya ay hindi pa daw niya nabibilang ng maayos ang mga ito, pero sigurado naman daw siya na hindi bababa ng 10,000 ang sword embryos niya ngayon. Dahilan upang masyak itong si Lin Shan, habang paulit-ulit na binibigkas at iniisip ang 10,000 sword embryos ng ating bida, pero nang tanungin naman ng ating bida kung hindi pa din ba siya magpursigi, ay mabilis itong tumakbo at sinabing babalik na siya sa cultivation niya ngayon din. Samantala makikita naman natin si Gu Lingfei, na tinatanong kung ano daw ba ang nakita ng kanyang big brother sa ating bida. Wala akong maunawaan sa kung bakit mo siya tinanggap, wika pa nga nito. Sinabi nga din niya na magmula umano ng magtungo ng Sword Pavilion ang ating bida, ay araw-araw nang nagpupunta si Yu Fuyao sa bahay ng ating bida, para matulog sa kanyang higaan. At ang mga masisipag na disipulo nga daw nila ay mukhang naaapaktuhan na din ng masamang ugali ni Shu, dahil madalas nang nagkukulong ang mga ito sa kani-kanilang bahay at kwarto, kaya kakaiba umano ang mga nangyayaring ito. Malamang sa kasalanan ni Lu Shu ang lahat ng ito, wika pa nga ni Gu Lingfei, dahil magmula umano nang magtungo ang ating bida dito sa Sword Pavilion, ay hindi na sila nagkaroon ng katahimikan. Tama ka sa huli mong sinabi, wika naman ito, sabay sabi na wag na niyang pansinin si Yu Fuyao, dahil alam naman daw niya na hindi nito gagalawin ang ating bida. At kung si Lu Shu nga daw ang pag-uusapan, ay siguradong bibigyan sila ng mga surprise sa mga susunod na panahon. Pero kung sakaling may mangyayari na hindi talaga maganda ay kakausapin naman daw niya ito ng personal, kaya naman nasabi na lang ni Gu Lingfei na spoiled umano si Shu sa kanya. At makalipas nga ang isang buwan ay madaming libro na ang nabasa pa ng ating bida, kasabay nga nito ay malapit na naman niyang mawasak ang Snow Mountain niya, kaya napapatanong na lang siya sa kung anong abilidad naman kaya meron ang pangatlong sword spirit na lalabas. Pero bigla itong nagulat nang magtungo si Lin Shan sa kanya, at sinabing nagtagumpay siya sa pagpapalabas ng sword spirit. Pero tila may mali nga daw sa kanyang tinig na nung una ay parang excited, pero bandang huli at tila nanlulumo dahilan upang agad niya itong puntahan. At sumalubong nga sa kanya ang sword spirit ni Lin Shan na nais makaisa sa ating bida, pero masyado itong mabagal kaya naman sinampingil siya pabalik ni Shu. Masyado nga ang kaba ni Lin Shan nang makitang nawala ng malay ang kanyang sword spirit, at napapatanong na din sa kung ano ang mali dito, dahil ang sabi nga daw ni Shu ay like master, like sword spirit, gayunpaman ay hindi naman siya nananampal, pero ang sword spirit niya ay puro sampal ang alam. Malamang sa sumasalamin ito sa iyong pagnanais, wika lang naman ni Shu, habang iniisip na mukhang kakaiba yata ito, napapatanong na nga lang din siya kung bakit may mananampal na naman na sword spirit dito. Dahil sa pagkakaalala daw niya ay sinabi ni Master sa kanya na ang sword spirit niya ay pwedeng matransform sa flying sword. Pero kung iisipin nga daw niyang mabuti ay laging iniiwasan ni Master na maging katatawanan siya o magmukha siyang katatawanan sa iba. Kaya sigurado umanong hindi niya sasabihin na ang sword spirit niya ay makulit din tulad ng sa ating bida, katulad na lang din ng magkamali siya sa pagtuturo tungkol sa Snow Mountain at Ocean River.
At na-realize nga ng ating bida na nagsisinungaling na naman sa kanya si Master, nang sabihin niyang nagiging flying sword ang kanyang sword spirit. Masyado naman ang pagmamakaawa ni Lin Shan na bigyan siya ng panibagong advice ng ating bida, sinunod nga daw niya ang lahat ng sinabi nito, pero bakit daw kaya naging ganun ang sword spirit niya? Pero kung ano nga daw ang nangyari ay nangyari na, wala na siyang magagawa doon at kailangan na lang niyang tanggapin ito, pero kung iisipin nga daw niyang mabuti ay hindi naman siya nawalan. Dahil sa tulong ng sword spirit niya, ay mayroon itong pagkakataon na ilagay sa Pavilion Records ang kanyang pangalan, bilang ang unang nakatuklas sa kung paano sila magkakaroon ng sword spirit, at ang sword spirit nga daw na ito ay habang buhay naman siyang matutulungan sa pakikipaglaban. Pero manampal lang ang alam niya wika naman ito, kaya naman tinanong na lang ni Shu kung ano ang problema dun. Sinabi nga din niya na pwede itong magamit ni Lin Shan para sa kanyang mga surprise attack. Imagine, kung ang Sword Pavilion ay mayroong libu-libong sword spirit na katulad nila ang biglaan ninyong ginamit, tapos sasampalin lahat ng kalaban, hindi ba at kahanga-hanga at magandang tignan yun wika pa ng ating bida. At na-imagine nga niya magiging doble umano ang kanilang lakas, pero hindi nga daw siya sigurado kung magiging kaaya-aya nga itong makita. Pero bigla naman siyang tinanong ni Shu kung pwede niya bang tulungan ang ating bida, upang turuan o ituro ang teknik na ito sa iba. At pagsapit nga ng gabi ay nagulat pati ang ibong ito nang marinig ang sunod-sunod na sampal, sa muka ng mga disipulo ng Sword Pavilion. Dito ay sinabi ng ating bida na ngayon ay alam na nila ang kapangyarihan at lakas ng sampal ng Sword Spirit, kaya kung nais din nila ng ganito, ay kailangan umano nilang bigyan ng 10 set ng spiritual armor at weapon ng ating bida, pero kailangan pa din nila itong panatilihing sekreto, at sa ganung paraan ay tuturuan niya sila. Pero masyado naman ang titig ng mga ito kay Lin Shan, at tinatanong kung mapagkakatiwalaan daw ba ang ating bida. Sinabi lang naman ni Lin Shan na nakuha niya ang kanyang sword spirit sa tulong ni Shu at wala daw itong side effect. Kung ganon, ay napatingin sila sa likuran ng ating bida, nang may magsabi na kung ganon ay totoo pala. Nagtungo nga si Guling Fei sa kanyang likuran, kaya naman nanginginig na tinanong ng ating bida kung anong sadya niya, sabay sabi na madalas niya talagang nakikita ang kagandahan at kabaitan ni Guling Fei. Huwag mo na akong bulahin wika naman ni Guling Fei. Sabay tanong kung ano ang kapangyarihan ng Sword Spirit, at kung paano sila magkakaroon nito. Sinabi nga din ni Guling Fei na bibigyan niya ng rewards ang ating bida kung makakatulong ito sa kanilang pavilion. Kaya naman mabilis na tumakbo sa kanyang tabi si Shu matapos marinig ang rewards, pinakita nga niya ang kanyang Sword Spirit at sinabi na ang kapangyarihan nito ay halos kapantay ng kanyang master. At para umano makuha ito, ay kailangan nilang wasakin at durugin ang Snow Mountain. Walang side effect yun promise wika pa ng ating bida, dahil ang Snow Mountain naman daw ay naghihilom o bumabalik sa dati kalaunan. Si Lin Shan ang buhay na patunay wika pa nga nito, at nakapikit ngang tumatango si Lin Shan sa sinabi ng ating bida. Agad namang tinanong ng babaeng ito kung paano nila wawasakin ang Snow Mountain, habang ang lalaki sa kanyang likod, ay tinatanong kung sinong loko-loko kaya umano ang nakaisip na wasakin ang Snow Mountain. At nasabi na nga lang ni Shu na kung hindi daw sana na-suppress ng Snow Mountain niya ang energy ocean niya, ay hindi niya ito wawasakin. Nakangiti namang nakatingin si Guling Fei sa ating bida, habang iniisip na hindi umano ito inaasahan, dahil ang bagong disipulo nila ay nakatuklasan ang pambihirang abilidad na ito. Napapaisip na nga lang din siya kung inaasahan o alam na ni Jiang na mangyayari ito, at yun daw kaya ang dahilan kung bakit niya tinanggap si Lu Shu sa pavilion. Agad na nga ding ginamit ni Guling Fei ang spacewalking niyang abilidad, at matapos itong makaalis ay inutusan nito ang lahat na magtungo sa statwa ng kanilang founder. Agad namang nagmadali ang mga disipulo ng Sword Pavilion matapos marinig ang kanyang tinig, habang itong si Lin Shan ay tinatanong hindi ba sasama ang ating bida, pero sinabi lang naman niya na malamang sa patungkol sa Sword Spirit ang sasabihin ni Guling Fei, kaya hindi na niya kailangan pang sumama. Mas mainam kung hintayin ko na lang dito ang rewards ko wika pa nga niya, habang iniisip na ngayon ay nakagawa siya ng malaking pabor para sa Sword Pavilion, kaya sana daw ay pagbigyan na nila ang kahilingan niya. Makalipas naman ang kalahating oras ay nagtungo si Guling Fei sa kanya, at dito ay nagbigay siya ng pagpupugay at respeto sa ating bida sa ngalan ng Sword Pavilion. Sinabi nga din ni Guling Fei na sumunod sa kanya ang ating bida, dahil nais siyang makita ni Jiang, at agad ngang tiniklop ni Shu ang libro, habang iniisip na sa wakas ay dumating na ang pagkakataon. Agad nga din siyang dinala sa isang lugar ni Guling Fei,
At dito ay sinabi niyang kailangan umakyat ng ating bida ng mag-isa. Sinabi nga din ni Guling Fei na hihintayin na lang niya si Shu sa paanan ng bundok. Habang umaakyat naman ang ating bida, ay iniisip nito na maliban umano sa mga nakaraang sekreto ng Luniverse, ay mayroon ding mga pangalan na kapansin-pansin ang nakita niya sa records ng Sword Pavilion. Isang pangalan na dati pa habang nasa Earth siya ay alam na niya. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa tuktok ng bundok, kung saan ay agad niyang nakita ang silawit ng isang tao sa itaas ng isang malaking bato. Long time no see, wika pa nga ng ating bida, matapos niya itong makita at masilayan ang kanyang muka, at ang tila babaeng ito nga ay mayroong Adam's apple, at flat-chested din. Ito ay walang iba kundi si Jiang Shuyi, ang kaibigan at kaklase ng ating bida sa Earth, at ang pagkakaalam nga ng lahat sa Earth ay nasa isang misyon lang siya kaya hindi nila ito nakikita, lingid sa kanilang kaalaman na bumalik na pala siya ng Luniverse. Bigla namang nag-iba ang tingin nito sa ating bida, at iniisip nga ni Shu na napansin nitong nakatingin siya sa katawan ni Jiang, upang alamin kung ano ba talaga ang kanyang kasarian. Dito nga ay mahaba ang naging kwentuhan ng dalawa, hanggang sa napabuntong hininga na lang si Jiang, at sinabi na pinahanda na niya kay Guling Fei ang lahat ng kailangang spiritual weapon at armors ng ating bida. Kaya naman agad na nagpasalamat si Shu sa kanya, at dahil dito ay mayroon daw siyang nais sabihin kay Jiang, pero libre nga daw ito at walang bayad. At sinabi nga niya kay Jiang na lahat umano sila ay pwedeng magkaroon ng hindi lang iisang sword spirit, pero hindi pa nga daw alam ni Shu kung ilan ang maximum na bilang ang pwede nilang magawa. Agad namang naisip ni Jiang na kung totoo umano ang sinasabi ng ating bida, ay magkakaroon ng madaming assistant ang bawat disipulo nila, na halos ka-level din ng mga master nito. Sigurado nga din daw na lalong lalakas ang Sword Pavilion sa tulong ng mga ito, kaya naman masisiguro na din nila na mananatili ang Sword Pavilion, ngayon, bukas, at magpakailanman. Agad naman niyang tinanong si Shu kung ano na ang susunod niyang plano. Siyempre bumalik sa Earth wika naman ni Shu, ano ba sa tingin mo, tanong pa nga niya, sabay sabi na kailangan niyang umuwi, at mukhang iba nga ang inaasahan ni Jiang na dati pa ay alam ng ang ating bida ang bagong hari. Agad din namang bumangon si Shu, at matapos nga daw ang mahabang kwentuhan at usapan nila, ay sinabi nito na mayroon siyang importanteng katanungan kay Jiang. Sige, magtanong ka lang, wika naman nito, sabay sabi na mayroong posibilidad na hindi niya masasagot ang katanungan ng ating bida. Agad naman itong nangiti nang sabihin ni Jiang na may posibilidad na hindi niya masagot ang tanong niya, kaya naman tinanong na lang niya kung lalaki ba talaga si Jiang o babae. Pero hindi naman ito sumagot, dahil ang alam nga daw niya ay tatanungin ni Shu kung bakit siya nagtungo sa Earth, ganun ba, bakit nga ba, tanong naman ng ating bida. At naisip na nga lang ni Jiang na yun talaga ang nais itanong ng ating bida, dahil nais nang malaman ni Shu kung paano ito nagtungo sa Earth, pero binago nga niya ang kanyang tanong, nang sabihin ni Jiang na mayroong posibilidad na hindi siya makapagbigay ng kasagutan. Huwag mo na ulit akong susubukan sa susunod, wika naman ni Jiang, dahil hindi nga daw siya makakatulong kay Shu hanggat hindi niya nakukuha ang kasagutan na nais niya. Gayunpaman ay mayroon naman daw siyang impormasyon para sa ating bida. Ito ay ang pagbubukas ng bagong space channel o portal na kumukonekte sa Luniverse at Earth, kaya hindi na daw kailangang problemahin ng ating bida, ang paghahanap sa paraan kung paano siya makakabalik ng Earth. Sinabi nga din ni Jiang na nasa West State sa mismong kampo ng Blackwing Army ang portal, sinabi nga din niya na nag-umpisa na ng full invasion o malakihang pagsalakay sa Earth ang mga ito, pero wala pa ding nakakabalik sa kanilang mga sundalo kahit na isa. Kagabi nga daw ay palihim na ding umalis ng Royal Capital si Duan Mo Huangqi, at malamang na bumalik nga daw ito ng West State para alamin ang sitwasyon, at para na din makapagplano ulit. Iniisip naman ni Shu na tanging Dragnet and Snares lang ang may kapasidad na talunin ang Blackwing Army, at napapatanong nga din siya kung sa bansa ba nila o sa Cathay ang kabilang panig ng portal, pero dahil sa digmaan nga daw ay hindi maiiwasan na maraming mamamatay. Agad namang tinanong ni Shu kung may natitirang puwersa pa ba ang West State dito sa Royal Capital, at kung pwede bang sabihin sa kanya ni Jiang kung saan nagtatago o kung saan ang kuta ng mga ito. Nais mo bang patayin silang lahat, tanong naman ni Jiang, sabay sabi na masyado silang madami, gayunpaman ay pinakita nga niya kung saan matatagpuan ng ating bida ang mga tauhan at tuta ni Duan Mo Huangqi. Sa pag-alis naman ni Shu ay sinabi ni Jiang na matagal na ang mga tauhan ni Duan Mo Huangqi dito sa Royal Capital, at sigurado nga daw na puro tapat na tauhan niya ang nandito, kaya naman kailangang mag-ingat ng ating bida, pero sinabi naman ng ating bida na hindi kailangang mag-alala ni Jiang,
Dahil ngayong gabi ay magsisilbing Grim Reaper daw ang ating bida, na maghahatid o magiging dahilan ng kanilang kamatayan. Sa pagtalikod at pag-alis naman ni Shu, ay iniisip ni Jiang na ang bawat action daw na ginagawa ng ating bida, ay nagdudulot ng natural anomaly o abnormalidad, na tanging ang mga maestro lamang ang dapat na nakakagawa, kaya naman nakakapagtaka daw talaga ang kapangyarihan ni Shu, sabay sabi na wala pa din siyang pagbabago.